Bahagyang lumakas ang bagyong Ada habang binabaybay ang karagatan malapit nga po sa Mindanao. Ito'y huling namataan sa layong 385 kilometers silangan po hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kumikilos ang bagyo ng pakanluran at taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Ayon po sa forecast ng Pag-asa, posibleng lumapit lamang o kaya po ay tumama sa kalupaan ang naturang bagyo sa may Eastern Visayas o sa Bicol Region. Sa ngayon po nakataas na ang signal number 1 sa Sorsogon, southeastern portion po ng Albay, Northern Samar, Eastern Samar, maging sa eastern portion po ng Biliran sa Leyte at Southern Leyte, pati na sa Dinagat Island, Surigao del Norte at maging sa Surigao del Sur. Samantala, pinaaresto na po ng korte ang negosyanteng si Atong Ang, kaugnay pa rin po sa pagkawala ng ilang mga sabongero. Walang inirekomendang piyansa ang Branch 26 ng Santa Cruz Regional Trial Court sa Laguna para po sa kasong kidnapping with homicide laban kay Atong Ang at iba pang mga individual. Kaugnay po ito ng pagkawala ng 34 na sabongero mula taong 2021 hanggang 2022. Ayon sa korte, nakitaan ang probable cause para ipag-utos ang pagkakaaresto sa mga akusado. Sa resolusyon ng Department of Justice o DOJ, itinuturong mastermind daw sa pagkawala ng mga sabongero si Atong Ang. Dahil meron ng warrant, hihilingin ng prosecution na mag-issue na ng whole departure order laban sa negosyante para hindi na ito makalabas pa ng bansa. Pero sa huling datos ng Bureau of Immigration, hindi pa raw nakalalabas ng bansa si Atong Ang. At yan po ay sa record lamang ng Immigration Bureau. Samantala po naman, umapila ang mga kaanak po ng mga nawawalang sabongero kay Atong Ang na sumuko na lamang ito. Ito nga po yung kasunod ng inilabas pong arrest warrant ng RTC Santa Cruz, Laguna. Giit ng mga pamilya naging malaking tulong sa pag-usad po ng kaso ang testimonya ng whistleblower na si Don Patidongan. Siniguro ho naman ng grupong Justice for Missing Sabongeros Network na kanilang tututukan ang naturang kaso. Panawagan po ng grupo panagutin ang lahat ng sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Nanonood ka po, Mr. Atong Ang. Gusto po namin sabihin, nananawagan kami na sumuko na po kayo. Sumuko na kayo kasi sinabi niyo naman na wala kayong kasalanan. Dito niyo patunayan kung talagang wala kayong kasalanan. Napakarami niyo pong abogado, napakarami pong magdidepensa sa inyo. Apo yan po, sabi nga po nitong si Charlene Bilagan, ang isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. May sinasabi pa siya na kahit papaano mapagbibigyan daw ng pagkakataon si Mr. Ang na sagutin ang mga bintang sa kanya sa tamang forum sa hukuman. Yun daw mga nawawalang sabongero ni hindi man lang daw napakinggan ang kanilang panig at bigla na lang daw nawala. Sa iba pang balita, niluluto na po ngayon ang panibagong impeachment complaint laban sa Vice-Presidente na si Sara Duterte. Naniniwala po ang dating senador na si Antonio Trillanes IV na pangungunahan daw ito ulit ng civil society groups at ilang sektor ng simbahan. Mas mabigat na aniya ang ihahaing bagong reklamo. Bukod daw kasi sa articles of impeachment noong nakaraang taon, isasama na rin sa reklamo ang mga alegasyon ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Matatandang inakusahan niya si VP Sara na tinutulungan daw ng mga pogo operator at drug dealer sa kanyang kampanya. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino, iba pa ang tinutukoy ni Trillanes sa ihahain din nilang reklamo. I-endorso raw nila ang ihahain ng grupong bayan kung saan betrayal of public trust pa rin ang ilalatag nilang ground for impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Samantala pa rin, kasado na po sa Lunes, Enero 19 ang pagpapatuloy ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado sa flood control scandal. Kabilang po sa tatalakayin ang pagbili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ng bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision sa Makati kung saan front niya ang mga diskaya. Agad naman itong pinabulaanan po ng kampo ni Romualdez at iginiit na hindi niya kakilala ang mag-asawang kontratista.
ipapasubpin na rin daw ng Senado si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Kung hindi pa rin daw sisipot ay posibleng ipakontempt at ipaaresto ito ng Senado. Sa gitna po naman ng investigasyon ng Senado ay nagpalitan ng birada sina Blue Ribbon Committee Chairman Pamphilo Ping Lacson at Senador Amy Marcos kaugnay pa rin po sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon po kay Lacson, panggulo lamang daw ang mga aligasyon ng senadora. Kabilang dyan ang umano'y pagbabawal daw sa Blue Ribbon Committee ng mga miyembro nito na iugnay ang ilang opisyal sa anomalya gaya na lamang daw ni dating House Speaker Martin Romualdez. Gate ni Lacson, hindi yan totoo. Bibigyan daw niya ng 1 oras ang senadora para ilahad ang kanyang mga ebidensya sa susunod na hearing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa